Ako lang ba o kayo rin or sadyang likas talaga sa ating mga Pilipino ang pagiging hospitable ng mga tao? Yung tipong meron tayong kamag-anakan, kakilala, mga kaibigan na malaman nating pupunta para sa lugar natin or nasa ating lugar bumisita. Di ba excited tayo na imbitahan, papuntahin sa bahay para makitulog or para kumain bago bumalik sa kanilang lugar or makabanding, inuman. Kung hindi man sa inuman, doon sa bahay, ilabas ang pinakamasarap na inumin na nakatago. So, yun, sa aking kaso naman ay hindi naman na maipagluto ng pagkain kasi nga busy rin ako. Tsaka wala rin nakaimbak na inumin, alak. Tsaka hindi rin siya umiinom. So, ang may offer ko sa aking pinsan na taga Maynila or taga Rizal pala is yung lugar natin sa Davao, syempre. Ang Davao City is marami akong mga na-encounter na mga tao from Luzon and Visayas. Dati pa lang nung hindi pa uso yung vlog. Sobrang tagal na. So, balikan natin mga 2009 or 10, mga ganun, 11. 3 years, no? Yung wala ako sa Davao noon. Pag malaman lang, taga saan ka pala, Noy? Taga Davao. Juan, Davao. Grabe, balita ko, sarap daw ng mga prutas doon. Tsaka ang ganda na ng lugar nyo doon. Bawal daw ang yung sigarilyo doon. Malinis daw ang lugar doon. Matatapang daw yung mga Duterte doon. Totoo ba yun? Yung mga ganong ano. Sabi ko, totoo yun. Ako pangarap ko makapunta sa lugar na yun. Yung mga ganong bagay, no, talagang dinig na talaga sa mga Pilipino na hindi taga Davao. Luzon, Visayas man. Ang Davao City, sikat na talaga siya. Tagal na nun ha, 2008, 9, and 10, 11 pa yun. So, paano pa ngayon, lalo na mas kalat na yung source of information. Hindi lang mainstream media, hindi lang mga sabit-sabit bali-balita sa mga taong nakapunta, kundi maging sa mga vlog na rin, di ba? Gaya nitong ginagawa ko. So yun, bali itong pinsan ko, excited nga siya, parang 1 week yata, bago siya pumunta ng Davao, sila, yung team niya sa company, kasi business trip kasi sila . So, nag-post na siya na yun, excited na siya na makapunta ng Davao for business trip. Tapos sabi ko, maganda to at makapag-banding din kami sa lugar namin. Kumbaga, it's about time na magpinsan talaga kami kasi kapag ako ay pupunta, kami magkamag-anakan, magkakapatid, pati yung nanay ko kapag pupunta kami ng Maynila, talagang itong mga pinsan ko na to, todo ano talaga itong mga to, no? Imbita sa atin, doon makitulog, makikain. Talagang buhay prinsesa yung nanay ko doon. Talagang nilulutoan ng masasarap na pagkain. So, okay yung kanilang timbre. Okay yung kanilang pag-entertain. No? Napaka-hospitable din nila. So, parang gusto ko rin makabawi. Kahit paano man lang. So, ito na yung time. No? It's about time na it's my turn. Na pupunta rin sila ng Davao. Pues ako yung magiging host. No? So, ano kaya may ma-achieve natin dito? Like, ano kaya pwede ko ma-offer sa kanila? Pwedeng pagkain. Pwede rin inumin, alak. Kaso ano sila nasa business, parang bawal yata. At hindi rin sila pwedeng, meron silang accommodation, hindi sila pwedeng imbitahin sa bahay, which is pwede naman para makitulog. So, yun, naisip ko na lang na, alam ko na, ito na lang, yung mga magandang lugar sa Davao, itutur ko na lang siya. Kasi ang Davao City ay napakalawak, napakalaki. Hindi nila alam, no, kung saan pumunta, saan sumakay, anong sasakyan, anong mga ruta. In fact, nawala talaga siya 2 beses, no, inattempt na maggala, no, magsa-side trip pagkatapos ng trabaho nila. Ikaso, yan na nga, naligaw. Nagkandaligaw siya. So, ang ginawa ko, ito na, tinor ko na lang siya. So, syempre, alam naman natin kapag tayo yung taga dyan sa lugar, yun talagang pinakamaganda, yung pinaka-the best na alam natin, no, na hindi sila magsisisi, talagang masisiyahan sila at mahahappy. So, yun, ito, dinala ko siya sa Coastal Road. Inikot natin dito sa video na to ang buong Coastal Road hanggang sa Jack's Ridge. So, sa Coastal Road kasi makikita niya yung Mount Apo, Majestic of Mount Apo. Yung Iron Dome ng Santa Cruz. Iron Dome talaga no. Tapos, yun makita niyo yung dagat, pero mas namangha siya sa dagat talaga. Doon siya nag-enjoy. Talagang nakadungan siya sa bintana yung ang pinsan nito. So, gusto kong panoorin niya agad. Kasi ako kapag dumadaan ako dito sa Coastal Road, yung aking mata ay ando talaga sa Mount Apo, no? Talagang ako'y nahihiwagaan, no? Ako'y na-amaze.
So siya naman ay hindi siya sa Mount Apo nakatingin doon, kaagad siya sa dagat. Kasi palibasa pala, wala palang dagat sa Rizal. Nasa gitnang ano pala yon, sentro pala siya ng Luzon Island. Kung may dagat man sa Maynila, pangit din, hindi rin maganda. Ngayon maganda na siya kasi mayroong White Sand Beach, no, Dolomite Beach pala. So maliit lang na parte pa rin. So hindi talaga gaya dito na sobrang makikita mong malinis yung dagat. Tapos yung nag-enjoy siya, no, fresh of breath ang tawag doon. Yung parang basta malaking ginhawa daw ang nararamdaman niya. Tapos maliban pa dyan mga gala, ang ginawa ko is hindi lang siya coastal road, no, kasi coastal, pag sinabing coastal, di ba? Pinakamasarap na ano yan eh, pinakamasarap na feeling talaga yung magbiyahe ka within the coastal area. First time kong bumiyahe ng coastal na napakaganda, balikan ko, that was 2008, no? So, Tagum City, pumunta kami ng Katiil, dumaan kami sa Maymati. So, mula sa Maymati, Davao Oriental, yung mga oriental na mga municipality, Davao Oriental, lahat yan, coastal yan. Tapos hindi lang pala yun hanggang sa ano, no, sa may Katiil. Dumiretso pala kami noon ng Tandag City. Tapos dumaan kami sa may Boston, sa may mga Lingig, basta Surigao, no, yung mga area na yun. Coastal area yan. Oh, hindi siya coastal road, pero coastal area, like yung highway ba, no, na elevated siya, tapos bangin, tapos dagat. So, ang sarap sa feeling na makikita mo yung ganong tanawin na talagang malilimutan mo sa buong travel yung parang problema, no? Wala kang problema, wala kang iisipin. Tapos yung sinakyan namin na service nun ay open air, no? Kasi jeep, lawid. So, yun, nakadungaw lang ako habang mga kasamahan ko ay nagkikwentuhan. Eh ako naman ay nakadungaw sa dagat lang. Ang ganda, pinapanood ko yung hampas ng alon sa Dalampasigan sa may coastal nga ng Davao Oriental hanggang Tandag City, Surigao del Sur. Ang ganda ng dagat, tapos ramdam ko yung ocean breeze talaga siya, literal, yung hangin. So napaka-presko pa, tapos may mga punong kahoy pa, may mga bangin, tapos mga punong kahoy tsaka mga niyog, no, na coconut farm or coconut plantation. So yung pisang ko nung nagpunta nga kami sa may coastal, nakita niya talaga agad dagat, na appreciate niya. Oh, tapos ang Mount Apo kasi that time, itong araw na to na nag vlog tayo, ay yun nga, mayroong salakot, no, may fogs or tawag nito, basta may ulap, natabunan si Mount Apo. Yan lang yung kanyang talagang na-appreciate yung dagat, napakalawak ng dagat na malinis. So mula doon sa coastal, dumiretso tayo dito sa may Jack's Ridge. Kasi kakain kami dito ng tuna. Kung saan ang tuna kasi bihirang matikman yan ng mga taong hindi naman mayaman, di ba? Sa Maynila. Kapag ka nasa Maynila ka nakatira, tapos hindi ka naman mayaman, sa totoo lang, maniwala kahit hindi, hirap makakain ng ng tuna. Ang tuna na makakain siguro yun sa lata, yun lang, yung mga tuna, mga 555 tuna. Pero yung tuna talaga na tuna bili, hindi nila ma-experience yan. Kahit ako, kahit sa Maynila, sobrang dollar niyan dun, hindi ko yan na kayang bilhin. Pero pag dito sa Davao, afford lang kasi yun nga, tag 100 pesos per 100 grams lang. Pero maliban naman sa tuna, gusto ko rin na makita niya rin yung skyline ng Davao City kasi ang ganda talaga ng skyline din ng Davao. Talagang dapat din siyang i-flex, no? Kung ikaw ay taga Davao at meron kang bisita, tapos willing na makipaggala sa iyo, gusto niyang i-tour mo siya, gusto niyang makita talaga ang buong Davao, dalhin mo siya sa Jack's Ridge. Kasi sa totoo lang, hirap din talagang sabihin na galing ka ng Davao kung hindi ka nakapag Jack's Ridge or nakapag Vista View sa hilltop. Alam mo yung mga ganong experience na yun talaga yung isa sa pinaka-hype ng iyong adventure sa Davao. So ngayon, nadagdagan ng isa, Coastal Road, no? So kung hindi ka nakapagpa-picture sa Coastal Road or nakaakyat sa Jack's Ridge or sa hilltop, parang kulang, no? Nasabihin na, oy, galing akong Davao, ang ganda ng Davao, di ba? So itong pinsan ko na to, lahat na yun ay at least dalawa, no, sa pinaka dapat na puntahan, no, most recommended na mga tourist destination sa Davao is yung Coastal Road na napakaganda. Kasi yun nga, yung ma-offer niyang tanawin, yung dagat na napaka lawak, malinis, tapos bukid ni Mount Apo. At yun, yung Iron Dome sa Santa Cruz. Yeah, child coal power plant daw yun eh. Anyway, so yun na nga, bali, naipakita ko rin sa pinsan ko dito yung Davao Global Township. Davao Global Township.
Basta yun na yun, no? Sabi ko sa kanya na yun yung parang ano, magiging Taguig or BGC or Makati Business District Davao version. Sabi niya, aba maganda to talaga ang Davao. Sobrang yaman na pala. Yan na nga, naalala niya talaga dati Bolton Isla kung saan doon sila nakatira. Yung mga aking mga pinsan, yung aking dalawang tiyuhin at isang tiyahin. No? Bolton Isla na ngayon ay wala na. Pinag-demolish na kasi ginawa na nga siyang ano, yung creek. Pero matagal na sila umalis doon, lumipat sila sa Toril. Tapos itong pinsan ko na to na tinorko ay nasa Rodriguez Rizal na sila umalis. Doon sila nagpatuloy sa pag-aaral ng elementarya. Grade 3 daw siya noon. Lumipat sila sa Manila. Tapos yun na nga, mag-Jack's Ridge kami dito. Kakain kami ng tuna, no? Na tuna bili. Tapos yun, ang ganda lang kasi mahagala na maipakita natin sa ating mga bisita, no? Siyempre kamag-anak, so special yan. So maipakita natin sa kanila na ang Davao City, 'di ba, isa sa pinakamayaman na syudad sa buong Pilipinas. Top 10 pasok 'yan. 'Di ba? Pinangunahan ng Quezon City, pangalawa ang Makati at kung ano na pa mga syudad, Mandawi, Cebu, tapos ito Davao. Pero bukod tanging Davao City lang ang syudad na 'yan ang may talagang hindi mo makitaan na kagaya sa Manila na maraming gusali, na parang hindi mo na halos masilip ang langit. 'Di ba? Yung blue sky kasi puro skyscrapers, puro mga high-rise towers ang makikita. Pag umaga kahit gigising ka ng napakaaga, wala kang makikitang blue skies kasi smugs, no? Smugs means pollution, polluted na hangin. So dito sa Davao, kahit ito tanghalin tapat to, makikita natin dito talaga na ang ganda ng himpapawid natin, 'di ba? Bluish na blue. Talagang marerefresh ka. Ang ganda ng mga nadadaanan natin, mga punong kahoy yan. Color rin talaga yan. Hindi polluted ang Davao, no? Napaka-presko ng hangin. Lalo kapag nasa gatong lugar ka. Nasa mga bukirin, mga mountainous areas ng ating lugar. So, nakatuwa lang, no? Na naipasyal natin siya kahit paano. Babalik siya ng Manila sa araw na to na dala-dala niya ang experience na yun, ang ganda na pala ng Davao. Presko sa kanyang hinigahan, di ba? Tapos, yun, meron pala siyang experience hindi pala dito na hindi man nahagulat pero parang hindi niya nakasanayan. Yung may frisking, checking sa mga bag. Kaya, in-explain ko sa kanya dito kung bakit. Kasi dito sa Davao, normal lang kasi yan, no, na tawagin ka ng police at check upin. Hindi ka tinawag dahil ikaw ay merong suspicious looks or suspicious move or mukha kang terorista. Para sa tuwagin na siya. Tara. Katong una, kumatay. Kadudahan sa dagway siguro kay tawag mo ko sa pulis. Sir, patanaw sa bag. Ano ba? So, na-offend ko ba? Gigaw Manila ato ba? Kumatay. Wow, unaw man ka rin. Tulisan. Oy, pagkatawad naman, gwapa kayo. Hubag kayo. Gitawag po, ma'am. Check. Okay, tanan giday. Pati mga senior. Pati bata, mga sadyante. Ano ba? Ilagyan ginatawag para check upon. Ano ba? Sa tungkol na-offend ko kay basig. Wala na-offend ka nang sa una ba nang nakaano ko ba nga ay basig ka na ko murag kadudahan ko sa dagway siguro ani. Murag wala pa krimen suspect naman. Penita mo criminal na. Ano ba? Mo to nga so normal na sa Davao dra. Kita ni Davao. Ayun. So nga unta. Dire. Nayo kay way tao himala. Himala kayo, may tao ron. Samantalang kan diri kasagaran to agad sa puno-puno perbinte. Oo. Asa lugar ni? Jack's Ridge, Matina, Shrine Hills. Ayun. Napay isang mas buntod pa mas taas dito sa isa unahan. Kaso pag naka dito layo, hindi mo siya makita kay mga mga so yun no. Nakadating na tayo sa may sa may Jack's Ridge. So, kumusta ang Kumusta ang sa imong mastorya sa ato ang biyahe gikan sa Coastal pa Ingondria? Ay, pating daliara. Ha? Daliara kayo. Ang imong impression nindot ba na imong gibati? Gwapo ang view. Yun nindot to. Labi na makita nimo tong lugar na pating Lapuha. Di ba? Ya hangin okay hangin Presko. Presko hangin. Dili para sa Manila pa nga kung matutang Manila. Wala na saturated na. Grabe tama. Saturated punog mga building. Halos man na kayo makita ang langit, puro na building. Puro na. Dari anagi mga building daw daghan kayo. Kung kanang mga building kay mo nang Tigumon. Mura po na sila mga Ortigas style.
Ayun no, so nag-enjoy yung pinsan natin. At least yung ganun lang naman tayo mag-welcome no ng bisita. Jack's Ridge. Sa may Matina Shrine Hills. Jack's Ridge. Okay, so yun lang. Order na kami ng pagkain. So thank you so much sa mga nanonood dyan sa pagsama. Lang ang mga building. Bago na sa nag-boom. Mga 2016, 2017. Oh. Ano mo siguro ning kining Landco building? O kana, land ko, muna karaan. Ano na ay sa amin? O kana sa amin, kanang color blue. O diha ta. O, di ata karon. O, sige, ito tadra karon. Unya kani ay sa isip nila. O, SM, Ecoland. Ay, sa mana sa? SM? Naritong SM sa ano, likod. Kaning mga building ani, kining puti. Asa? Mga kondo na siya. Condominium. Kaning mga gagmay, kana. Oh. Condominium na siya. Unya, kadto siya, Marco Polo. Katong puti nga kwadrado, Marcos Puro. Oh. Kana, Marco Polo na siya. Unya, kanang ihang tapad nga nagsolo nga taas. Mao na pinakataas nga building sa Tibok Mindanao, 37th floor. Kana siya? O, Vivaldi Residences na siya. Euro Tower. Unya, Residential siya. ha? Residential. O residential. Unya, kanang kuan, kanang naay crane, kanang tapat sa may Marco Polo, kanang kuan na siya, pick lane, o. Nindot po na niya. Kanang isa, Vivaldi Residence, okay na siya, gipuyan na siya, residential gyapon, Ayala. Maganda yun. Maayo to dito kay overlooking siya sa dagat. O, Samal. Maganda yung isa na silang amenities nga ilang gina-offer sa mga kuan nila, sa mga clients. Kay kuan, Samal View. Nya kanay diri lanang yata, oh. Dili abrisa pa lang na dia, bahada. Ang lanang dili makita. Nasa lipdan. Ang Matina SIR, Bolton Isla, asa man dito? Ang Buto Isla dito layo ra. Layo ra sa kuan, sa may Bukana to siya, Bukana. Sa may Sapa. Kaya ang kung nagkuhan sa una, gamay pa po, Oh. Matina SIR, Oo. katong na ay kuhan ay tabok pagkuhan kining bangka. Oo. Isayar sa Isayar, Matina, Sandawa. SIR. O Bolton Isla, Oo. Bolton Isla. Isayar, Bukana, Ispa. Ispa. Siya, kilayong salis. Yan Samal, tapos kag Samal pod. Oh. A few moments later. So yun no, namanghanga siya, daming mga gusali na nagsisulputan sa Davao City. Sobrang layo kumpara nung araw nung sila ay bata pa rito, nag-aral elementary. 1983. Umalis sila ng Davao, lumipat silang buong pamilya. Kaya ito, nakabalik siya sa Davao talaga para business trip and nakapagpamasyal. At syempre sa pagkain, nasarapan siya. Oo, tuna. Basta ulitin ko yung tuna. Hindi yan siya makakain kapag hindi ka mayaman sa Maynila or hindi ganun kalaki ang iyong kita. Sapat lang. Kagaya ko, for example, di ko afford talaga kumain ng tuna. Bili tuna kapag nasa Maynila ako. Bye-bye!